Dahil naman sa pagkasira ng gate, nasabi ng tagasunod na babaeng pirata, na sa lahat ng bagay na nandito ito pa ay ang nasira. Samantalang napatanong naman ang kanyang kasamahang lalaki kung si Elba ay nagawang makatakas. Subalit pinagsabihan lang sila ng isang lalaki na hindi ito problema dahil ang gate ay tutubo lang din namang muli mamaya sa paligid. Dagdag pa nito na ang kanilang totoong pakay naman ay ang patayin si Miner. Kung saan makikita natin ngayon ang agad na pagsugod sa kanya ng isang tagasunod na pirata habang napapalibutan ang kamay nito ng kulay lilang aura. Nang siya ay makalapit kay Miner ay agad naman itong ginamit ang kanyang skill na tinatawag na screw punch, ngunit nagawang makailag ni Miner at agad na binaril ang kanyang kamay. Subalit ito ay hindi naman tumalab dahil ginamit din ng tagasunod ang isa pa niyang skill na tinatawag na Willow Defensive. Na ipinagtaka naman ni Miner kaya napatanong siya kung ito ba ay skill na kanyang itinatago. Nagpatuloy naman si Miner ng pagpapaula ng kanyang mga bala sa tagasunod, subalit napapasabi lang ito na ito ay napakahina habang siya ay patuloy na sumusugod. Nang muli namang makalapit ang tagasunod na pirata kay Miner ay muli itong nagpalabas ng pag-atake, ngunit nagawa lang din itong maiwasan ulit ni Miner sa pamamagitan ng pagtalon nito ng napakataas sa ere. Kung saan pagkatapos, siya ay nakalapag sa mga balikat ng kanyang kalaban kaya agad nitong itinutok ang kanyang mga baril sa kanyang likuran. Agad naman siyang pinaputukan ni Miner kaya makikita natin ang pagtalsik ng kanyang mga dugo. Natamaan siya sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan kabilang na ang kanyang paa. Kung saan siya ay napakagat na lang sa kanyang ngipin dahil sa tindi ng sakit na kanyang nararamdaman. Nang bigla namang nagpaputok ng kanilang mga baril ang iba pang mga tagasunod na mga pirata sa malayo papunta kay Miner. Kaya agad nitong inipit ang ulo ng tagasunod gamit ng kanyang hita at inihulog ang kanyang sarili sa lupa. Kasunod nito ay ang pagtukod at pag-ikot ng kanyang dalawang kamay. Kung saan nagawa din itong mapaikot ang buong katawan ng tagasunod papunta sa mga papalapit na mga bala para gawin itong panangga. Dahil naman sa nasalong mga pag-atake ng tagasunod na pirata, siya ay nasuka ng dugo. Agad naman si Miner na bumaba sa kanyang balikat, at agad ding nagpalabas ng pag-counter sa mga tagasunod sa malayo. Kung saan nagawa nitong matamaan ang iba niyang mga kalaban, na agad naman nilang ikinamatay. Makikita natin dito ang paggamit ni Miner sa paa ng katabi niyang kalaban para gawing patungan ang kanyang kamay sa ipinapalabas niyang pag-atake. Nang agad naman siyang inatake ng katabi niyang kalaban gamit ng sandatang suot nito sa kanyang kamay. Ngunit bigla na lang siyang tinutukan ni Miner ng kanyang baril sa kanyang tiyan at agad ding pinaputukan, na muli naman niyang ikinasuka ng dugo. Pagkatapos nito ay agad din na pinakain ni Miner ang kanyang baril sa tagasunod na pirata. Kung saan habang makikita natin si Miner na nagpapalabas ng seryosong mukha at itinututok ang kanyang baril sa bunganga ng kanyang kalaban, bigla na lang nitong hinila ang gatilyo. Agad namang natumba itong piratang tagasunod na labis na ikinabahala ng kanyang natitirang mga kasama. Kaya habang napupuno si Miner ng dugo sa kanyang buong katawan, may seryosong mukha nitong nasabi na wala na siyang oras kaya silang lahat ay sumugod ng sabay. Lumipat naman tayo kay Debo kung saan dahil sa kanyang nakikita, napatanong siya kung ano ang mayroon sa maraming gate na kanilang nasisilayan. Napatanong naman si Kiri kung ito bang lahat ay parehong mga ikalawang gate. Kaya nasabi ni Ralph na marahil ito ay ang kanyang narinig na espesyal na mga gate na konektadong lahat sa ikalawang rehiyon. Pinaliwanag din ito na sa sandaling dumaan ang ilang bilang ng mga tao dito, ang gate ay sasara, kaya mapipilitan ang maiiwan na gamitin ang mga natitirang gate. Napatanong naman si Debo na hindi ba malalaman kung saan sila dadalhin ng gate, kaya papaano silang lahat makakapagtipong muli. Napasabi naman si Ralph na wala silang may magagawa kundi iwan na lang ito sa kanilang swerte. Di kalaunan, makikita natin ang pagliliwanag ng orange na gate. Ito ay ang tatlo na sina Kiri, Debo at Ralph na pumasok sa loob ng ikalawang gate. Napasabi naman si Ralph na mukhang pwedeng tatlo ang makakapasok, at dapat bantayan nila ang kanilang paligid dahil marahil si Elle ay papasok sa ibang gate kaya kinakailangan nilang magtipon kaagad hanggat maaari. Dahil naman sa nakikita ni Debo na isang anino na mabilis na tumatakbo sa malayo, nagtatakang natanong nito kung ano ang bagay na paparating sa kanila. Ito ay si Uburo na natatawa na lang sa tindi ng takot habang siya ay hinahabol ng mga mushroom na halimaw, kung saan pasigaw nitong nasabi na siya ay kanilang tulungan. Napag-alit namang sinagot ni Debo kung ano ang kanyang pinagsasabi at huwag siyang pumunta sa kanila.
Napasabi naman si Uburo na alam niya na sila ay kanyang tutulungan, ngunit hindi ito pinasang-ayunan ni Debo at nagsabi na lang na siya ay lumayo sa kanila. Kaya natanong na lang ng mga ito kung nasaan na ang kanilang boss na si El. Lumipat naman tayo kay El habang gamit nito ang kanyang item na penetration monocle, kung saan sa kanilang kinaroroonan ngayon ay mayroon ding mushroom na halimaw. Nabigla na lang sumabog dahil sa ginawang pag-atake ng mga pirata. Nababahala namang nasabi ni Zio na ang mga ito ay hindi normal na mga halimaw. At dahil ang mga ito ay mayroong suot na mga damit, napatanong siya kung ang mga ito ba ay mga tao. Napasabi naman siya na wala silang oras para mag-isip dito, at ang mga halimaw ay ayaw mamatay dahil patuloy pa rin ang mga itong gumagalaw kahit na wala na itong mga ulo. Nababahala namang naisip ni El na hindi pa nito naririnig ang ganitong klase ng mga halimaw sa dati niyang buhay. Habang nakikita naman nito ang daloy ng kanilang mga mana, napansin nito na sila ay walang mga core. Kaya siya ay napatanong kung ang mga ito ba ay naging zombie na bangkay ng mga tao. Dagdag pa nito na wala ding kahinaan ang mga halimaw kaya hindi nila ito mapapatay kahit na ano pa ang kanilang gawin. Dahil dito, napatanong na lang si El kung ano ang nangyayari dahil ito ay labis na naiiba sa dati niyang buhay. Napaisip naman siya na kailangan itong humanap ng paraan sa sitwasyong ito, kung saan napansin nito ang kumukonektang mana sa mga halimaw. Naagad naman niyang sinundan, subalit dahil ito ay napakahaba, napatanong si El kung gaano ba ito kalayo. Napansin naman nito na ito ay konektado lampas sa kabilang pader, nang bigla na lang naagaw ang atensyon ni El sa kanyang nakikita. Ito ay dahil nakikita nito ngayon si Debo sa kabilang pader habang kaharap ang maraming bilang ng mga mushroom na halimaw, kaya siya ay napatanong kung silang lahat ba ay nakapasok sa loob ng ikalawang gate. Bigla namang sumakit ang ulo ni El, ito ay dahil hindi na kinakaya ng kanyang mana ang paggamit sa kanyang item. Dahil dito, nag-aalala namang napatanong si Zio kung ano ang problema. Nang bigla na lang mayroong isang mushroom na halimaw ang sumulpot sa kanilang likuran at agad silang sinugod. Subalit may makikita din tayong pagliliwanag ng orange na gate, kung saan pagkatapos nito ay ang biglang pagkahulog ng isang malaking bato papunta sa sumusugod na halimaw, na ikinabigla naman ni Zio. Makikita natin ang pag-slide ni Miner sa bangin pababa sa ikalawang kuweba kung saan naruroon ngayon sila ni El at ang kanyang mga kasamahan. Na muli namang umagaw ng atensyon ni Zio. Di kalaunan makikita naman natin ang pagpapalabas ni Miner ng kanyang skill sa mga bato na nasa kisame ng kuweba, na agad namang nahulog papunta sa mga halimaw sa ibaba. Nang si Miner ay makalapag sa lupa, agad na nasabi ng kanyang kasamahan na si Kevin, na gumaan ang kanyang loob nang malaman niya na siya ay maayos lang. Subalit habang nagliliwanag ang sandatang baril ni Miner, inutusan niya lang itong lumayo ngayon sa kanyang kinaroroonan kung ayaw nitong masaktan. Habang nasasaksihan naman ni Kevin ang pagliliwanag ng sandata ni Miner, siya ay nagtatakang napangiti na lamang. Agad namang umabot ang liwanag papunta sa mushroom na mga halimaw, kung saan makikita natin ang napakalakas na skill na ipinalabas ni Miner sa paligid. Pagkalipas ng ilang sandali, napamulat naman si El ng kanyang mata. Kasabay nito ay ang unti-unting pagkawala ng mga usok sa paligid. At nang ito ay tuluyang mawala, makikita natin ang napakalaking butas na nadulot ni Miner dahil sa kanyang ipinalabas na napakalakas na skill. Habang nakadapa naman si Kevin sa lupa, napasabi siya kay Miner na kamuntika na siya nitong mapatay. Agad naman siyang tumayo at napansin nito na marami pa din ang natitirang mga halimaw. Kaya natanong nito si Miner kung ano ang kanilang gagawin dahil wala na din siyang sapat na bala. May ngiti naman siyang sinagot ni Miner na magagamit niya pa ng isang beses ang skill na kanyang ipinalabas. Subalit kinakailangan pa muna nitong mag-ipon ng mana. Agad naman siyang pinigilan ni El dahil kailangan pa nila ang kanyang skill. Kaya natanong ni Miner kay El kung ano ang kanyang pinagsasabi at hindi ba nito nakikita ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Naisip naman ni El na mayroon lang 1 kilometro ang pagitan ng kanilang lugar at ang kinaroroonan nila ni Debo, kaya wala na siyang oras para mag-isip sa mga bagay. Habang may kinukuha si El sa kanyang sisidlan, nasabi nito na siya ay kanilang bigyan ng 3 minuto. Kaya natanong ni Miner kung ano naman ang kanyang magagawa sa 3 minuto lamang. Naagad namang sinagot ni El habang siya ay may kinakain na mga bilog na bagay, na ito ay dahil i-clear niya ang gate. Lumipat naman tayo sa kabilang parte ng kuweba habang patuloy na bumabaha ang mga halimaw. Makikita natin ang patuloy na pagpapalabas ni Debo ng pag-atake sa mga ito,
Ngunit napapatanong na lang siya kung ano ang nangyayari. Ito ay dahil hindi ang mga ito namamatay kahit na ano pa ang kanyang gawin. Nang bigla na lang siyang nahawakan ng halimaw sa kanyang leeg, kung saan ang halimaw na wala ng ulo ay nagawa pa rin siyang maatake kaya siya ay napasigaw. Bigla naman siyang naisagip ni Ralph sa pamamagitan ng agad na pagsuntok nito sa halimaw kaya ito ay tumalsik sa malayo. Dahil hindi nila mapigilan ang mga halimaw, napatanong si Debo kung mayroon bang paraan para ito ay kanilang mapatay. Subalit pinagsabihan lang siya ni Ralph habang patuloy na umaatake sa mga halimaw na siya ay huminto sa pagrereklamo at tumbahin na lang ang mga ito kung mayroon siyang oras para mag-isip ng mga ganitong bagay. Lumipat naman tayo sa tabi habang nakikipaglaban si Kiri at Uburo sa mga halimaw. Nang bigla na lang nadakip ng halimaw ang kamay ni Uburo na hawak ang kanyang baril. Kung saan hindi niya sinasadyang maiputok ang kanyang baril at matamaan ang isang malaking bato sa kisame ng kuweba. Na agad namang nahulog papunta sa halimaw kaya ito ay kanyang napatumba. Dahil dito, pinuri siya ng kanyang mga kasamahan na magaling ang kanyang ginawa. Kaya may tuwa nitong nasabi na ito ay madali lang naman para sa kanya. Dahil naman sa nahulog na bato na natusok at bumasag sa lupa, may bigla na lang lumabas na isang malaking bagay sa harap ni Debo, na labis naman niyang ikinabahala. Kasunod nito ay ang pagtusok ng bagay ng kanyang mga paa sa lupa. Makikita naman natin si Debo na napapanganga dahil sa kanyang nakikita. Ito ay dahil ang bagay na bigla na lang lumabas sa lupa na nasa kanyang harapan ay isang napakalaking dambuhalang halimaw na kombinasyon ng isang mushroom at ng insekto, kaya pag-alit na lang na natanong ni Debo kung ano na lang ang kanilang gagawin dahil ginising ni Uburo ang ganitong klaseng nilalang. Kaya habang natitigilang nakangiti si Uburo, napaisip na lang siya na hindi ba siya ay pinuri ng bastardong si Debo ngayon lang. Sa kabilang parte naman ng kuweba ay biglang naagaw ang atensyon ng mga mushroom na halimaw dahil sa kanilang naramdamang presensya. Ito ay dahil habang patuloy na binabaril ng mga pirata ang mga halimaw ay bigla na lang si El na napalibutan ng matinding kulay asul na aura sa kanilang likuran. Dahil naman sa mga kinaing bagay ni El, naramdaman nito na parang ang kanyang puso ay sasabog, at kahit na ayaw niya man itong gawin ay wala naman siyang may pagpipilian. Naisip din nito na napakaaga rin para siya ay mag-circle up at ito ay pipigil lang sa kanya kung ito ay kanyang gagawin ng hindi pa handa. Kaya may isang bagay lang siyang magagawa sa ngayon. Lagi naman siyang nahaharap sa mga sitwasyong ganito kahit noong pang hindi pa siya nakakabalik sa nakaraan. Ito ay dahil ang mga halimaw ay mas lalong lumalakas pero ang kanyang mana at attack power ay hindi makasabay. At nang maabot niya ang 6th circle na kanyang limit, kinailangan niyang maghanap ng mga bagong bagay para ang mga ito ay kanyang matalo, kaya ito ay naging isang sugal. Ang mana stones na ginagamit lamang sa pagsi-circle up ay isang concentrated essence ng mga halimaw. Kaya naisip ni El na pwede nitong kainin ang core ng mana stone para gawing mana. Sa teorya, ibig nitong sabihin ay maibabalik nito ang kanyang mana sa pagkain ng core ng mga halimaw. Kaya ang natitira na lang ay ang pagsabog ng mga mana wave sa kanyang katawan. Kaya ang ginawa nito ay pinadaloy niya ang mana sa kanyang dugo sa mga ugat patungo sa kanyang puso. Habang patuloy namang nakikipaglaban si Miner sa mushroom na halimaw, may bigla na lang siyang naramdamang napakalakas na presensya kaya siya ay agad na napalingon. Bigla namang may nagsabi na magaling ang ginawa ni Miner. Nang bigla na lang din mayroong isang malaking apoy ang sumulpot sa kanyang tabi, na agad namang natamaan ang lahat ng mga nadaanan nitong mga halimaw. Napansin naman ni Miner na ito ay nanggaling kay El na napapasabi na muli nitong ihanda ang ipinalabas niyang napakalakas na skill. Subalit nabibiglang napatanong lang si Miner kung ano ang klaseng anyo ang meron nito ngayon. Ito ay dahil habang hawak-hawak ni El ang kanyang staff at gamit ang kanyang telekinesis, makikita natin siyang napapalibutan ng napakalakas na kulay asul na aura sa kanyang buong katawan. Bumalik naman tayo sa ibang parte ng kuweba habang patuloy na nakikipagbakbakan ang party ng Uburo Pirates. Nang bigla na lang si Ralph na natamaan sa kanyang braso ng isang kamay ng dambuhalang halimaw, kaya siya ay napaatras. Agad naman itong napansin ang mga lasong mushroom na tumutubo sa kanyang sugat sa braso. Kaya agad-agad din itong kinuha ang kanyang kutsilyo habang napapatanong kung ito ba ang dahilan ng pagiging zombie ng mga halimaw. Makikita naman natin ang agad na pagputol nito ng kanyang isang kamay na agad namang nahulog sa lupa. Na agad din niyang ginamitan ng kanyang skill na heal para ito ay gumaling. Napasabi naman si Ralph sa kanyang mga kakampi na sila ay maging maingat sa mga kamay ng halimaw.
ito ay dahil sila ay magiging zombie dahil dito. Dahil naman sa sinabi ni Ralph, napatanong naman si Debo kung ang halimaw ba ay ang nasa likod ng lahat. Napansin din nito na ang galaw ng kanyang mga kakampi ay nagiging mabagal at mapurol, kaya kung ito ay magpapatuloy, silang lahat ay mamamatay. Habang patuloy namang tumatakbo si Debo, inagaw nito ang atensyon ng lahat ng kanyang mga kasama at nagsabi na sila ay umatras dahil siya na ang bahala dito. Habang napapakagat naman siya sa kanyang ngipin, napaisip siya na ito ay kanyang kinakailangang gawin. Nang siya ay makalapit sa dambuhalang halimaw ay agad niya namang pinaghihiwa ang lahat ng kanyang madaanang mga kamay. Kasunod nito ay agad naman siyang tumalon ng napakataas dahil sa papalapit na isang kamay ng halimaw na papunta sa kanya. Ngunit bigla na lang siyang natamaan ng isa pang kamay nito, na agad niya namang ikinatalsik pabalik sa lupa. Makikita din natin ang pagsusuka niya ng dugo dahil sa lakas ng nasalo nitong pag-atake. At di pa dito nagtatapos dahil habang siya ay patuloy na nahuhulog ay mayroon pang papalapit na kasunod na pag-atake papunta sa kanya. Kung saan makikita natin ang pagtalsik ng mga dugo pagkatapos. Nanlaki naman ang mga mata ni Debo sa mabilis na pangyayari. Ito ay dahil ang nagawang matamaan ay si Kiri na bigla na lang pumaharap sa kanya para siya ay sagipin. Lumipat naman tayo pabalik sa ibang parte ng kuweba, habang makikita nating nakaharap si Miner sa isang malaking pader, na sabi ni El na mag-focus lang siya sa pagpapanatili ng kanyang skill at iwan niya lang ang pagpupuntirya sa kanya. Ito ay dahil ang pader na nasa kanilang harapan ay ang kailangan nilang sirain. Habang patuloy namang nakikipaglaban ang kasama nilang pirata sa mga halimaw, nasabi ni El na sila ay mayroong isang pagkakataon lamang. Makikita naman natin habang itinutuon ni Miner ang kanyang baril sa pader. Ay si El na nasa kanyang likuran na inihahanda din ang kanyang sarili. Agad namang ginamit ni Miner ang kanyang napakalakas na skill na tinatawag na bullet smash kung saan ito ay naglikha ng higanteng bala. Na agad namang tumama sa pader, kung saan makikita natin ang pagpapatuloy ng paggiba nito sa pader habang napapalibutan ng telekinesis ni El. Na unti-unti namang bumubutas sa mga bato habang ito ay nagpapatuloy. Subalit dahil kinakailangan pa nito na maging mas mabilis, agad pa itong ginamitan ni El ng kanyang skill. Kung saan ginamit nito ang kanyang skill na revolver para mas lalong mapabilis at mapaikot ang malaking bala. At dahil hindi pa ito sapat dahil kinakailangan pa nila ng momentum, napasigaw si El kay Miner na siya ay kumapit lang at panatilihin ang kanyang skill. Agad namang ginamit ni El ang kanyang skill na fire arrow, na agad sumunod sa malaking bala para ito ay kanilang matulak, na naging dahilan naman para tuluyan nilang mabutas ang pader at makagawa ng daan papunta sa kabila. Napasigaw naman si Zio na wala na siyang bala habang patuloy na sumusugod ang mga halimaw. Habang papalapit naman sa kanila ni El ang mga kalaban, nasabi naman ito na si Miner ay umalis sa daan. Lumipat naman tayo kay Debo habang nakaupo sa lupa, kung saan maaabot na siya ng paa ng halimaw. Kaya napakagat na lang siya ng kanyang ngipin dahil ito na ang kanyang magiging katapusan. Ang mga halimaw na walang core, ito ay mga puppet lamang na humahadlang kay El para gumawa ng malinaw na mga desisyon. Ang mana thread na konektado kung saan, at ang tunay na rason ng mga hindi mapatay na mga halimaw, ito ay dahil ang may-ari ng core ay nakatago sa ibang lugar. Nang bigla namang naabot ng kanilang napakalakas na kombinasyon ng skill ang dambuhalang halimaw. Kung saan makikita natin ang pagliliwanag ng halimaw dahil sa papalapit na skill. Habang angat-angat naman ni El ang kanyang kamay, nasabi nito sa halimaw na ang tunay nilang kalaban ay siya. Agad namang tumama ang napakalakas na kombinasyon ng skill nilang tinatawag na rocket smash, na agad ding bumutas sa dambuhalang halimaw. Kasunod nito ay ang paglabas ng core ng halimaw sa kanyang katawan, na agad namang nabasag di kalaunan. Dahil naman sa mabilis na mga pangyayari, makikita natin si Debo na natitigilan. At ganoon din ang naging reaksyon ni Ralph. Ang mga sumugod namang mga mushroom na halimaw sa likod nila Miner at El, ay bigla na lang natigilan bago pa man nila maabot ang mga ito. Di kalaunan makikita naman natin ang pagsabog ng isang halimaw, kasabay nito ay ang pagsabog din ng iba pang mga mushroom na halimaw sa buong kuweba na ikinagulat naman ni Kevin. Dahil sa pangyayaring ito, naluluha at nanginginig namang nasabi ni Uburo na siya ay nakaligtas. Makikita naman natin ang patuloy na pagtalsik ng mga katawan ng halimaw sa lupa. Si Miner naman ay napalingon na lamang kay El.
Ito ay dahil habang hawak-hawak na ni Elle ang item niyang penetration monocle sa kanyang kamay at may ngiti sa kanyang mukha. Nasabi nito ang salitang gate clear.